Talaga. O ayun, ano nangyari sa kanya kanina sa police station? O di nagkaroon siya ngayon ng ano? Oo, nagwala. Nagwala din daw sa police station. Alam mo, Mai, Sino? biruin mo, Hindi, si ano? Bruha, Ah, si Bruha nag-email sa ano, sa tawag Ano ba yung nito, content sa Cybercrime. cybercrime. yun yung content niya na nag-email siya doon. Oo. Tapos, Nakuhaan siya ng ebidensya, di mas lalong napadali yung kaso niya. Kasi nga, parang question niya na nasusuhulan ang PNP, ang cybercrime. alam. So, kinagulantang ng pinakahepe. Dahil siyempre, umabot sa kanya yung email. O nung pinacheck nga kung totoo yun, yung pala, yung GCash na sinasabi na yun, pambayad para sa USB. Nakulang pa si RG ng 200 dahil 1,000 lang yun napadala. Ay, hindi akalain ni RG na 1,2 yun. Kaya sabi ng pinaka-head, yun naman pala akala ko malaking pera yung usapin. Yung pala tungkol sa ganun lang. O ayan, patatawag siya. Ayan, tuloy. Mas lumala. Patatawag siya. Ang cybercrime, yung ganyan, police station, ano yan open 24 hours. So, kahit Sunday bukas, patatawag siya. Kaya pala minamadali. Oo, kaya pati kayo bukas kailangan na rin makapunta. Asan ba? Sa isa nyo lang sinesend dapat. Oh my gosh. Naku. Kasi, napanood ko yung content niyang yun, tapos parang ang ganda-ganda pa ng music ng content niya, parang proud self. Ganun. Na-proud pa siya. Ayan, na back to you siya. Ayan, kailangan niya na magpaliwanag. Mahirap talaga gumalaw ka na ang intention mo kasi, pag hindi talaga magandang intention, bumabalik talaga sa'yo. Oo, correct. Ganun kasi Universe talaga talagang yun. Kahit gumagalaw. saan mo tingnan. Kaya pag naghangad ka ng hindi maganda sa kapwa mo, ang balik talaga sa'yo, triple. Hindi, at saka yung mga bagay na ang bilis mo magdesisyon, na hindi mo napag-isipan, yung epekto nun may buwelta Kasi nga, at saka pag nagawa mo ng desisyon ng agad-agad, wala ka ng chance para bawiin, di ba? Dahil nga, naisabi mo na or Hi guys! Good afternoon. It's March 17, 2024. Kagigising ko lang. May dumaan sa FYP ko na isang content ni Barry patungkol dun sa live streaming na ginawa nung gabi, last night, na nandun sa live ni Norberto Manalili Jr., nandun si Principles of Life, Akagari Huganas, nandun si Stoneheart, aka Carlo Vic Villarreal Sorbita, at si Maggie Paras. So, yung narinig nyo na video, isa-isahin ko pang sagutin to clear things. At nililinaw ko dito na this will be forwarded again to Cybercrime Department in Pantaleon, Imus, sa Kampantalyon. Kasi ang katanungan dito unang-una, ang usapin dapat sa issue na yan sa cybercrime is between me and the agent, me and RG and the agent. So, ang tanong, bakit nakarating sa inyo principles? Ito yung unang katanungan. Ipi-play ko ito, ang kasunod na, ang part ng video nauna na napanood nyo, at itong isa-isahin nating sagutin, himay-himayin natin ang punto por punto para maayos. And again, this will be submitted to the Cybercrime Department at nililinaw ko na ang tinatanong ko dito ay hindi ang buong departamento ng cybercrime. Ang tinatanong ko dito is the transaction between Agent 109 and RG. Okay? So, maliwanag. ayun, ano nangyari sa kanya kanina sa police station? Di nagkaroon siya ngayon ng ano? Nagwala. Nagwala din daw sa police station. Alam mo, Mai, Sino? biruin mo, si Bruha,
Si Bruhan nag-email sa sa tawag Iba yung nito content. sa Cybercrime. cybercrime. Oo, yun yung content. Okay. So, unang-una, walang nagwala sa police station. Dahil walang police station ako na pinuntahan. Totoo, nag-email ako sa cybercrime. Totoo yon. At gumawa ako ng content at sinabi ko sa agent na kausap ko na I'll take down it. I'll personally take down the content. Naka-only me. Dahil maliwanag doon na it was just the first page ng aking email, walang pangalan ng agent. Okay? So it was just an awareness na talagang pinaparating ko ang question ko. 'Di ba? It was just a simple notification na pinaparating ko ang concern ko dito sa Cybercrime Department dahil the cloud of confusion must be addressed properly. So ito ha, at diretso pa. Yan, na nag-email siya doon. Oo. Tapos, Nakuhaan siya ng ebidensya, di mas lalong napadali yung kaso niya. Kasi nga, parang question niya na nasusuhulan ang PNP, ang cybercrime. So, kinagulantang ng pinakahepe. Dahil syempre, umabot sa kanya yung email. O nung pinacheck nga kung totoo yun, yung pala, yung GCash na sinasabi na yun, pambayad para sa USB. Nakulang pa si RG ng 200 dahil 1,000 lang yun ang padala. Ay, hindi akalain ni RG na 1,2 yun. Okay. So again, ini-stress ko dito that I am not questioning the whole Department of Cybercrime. I am questioning the specific transaction between Agent 109 and RG. Okay, be it true. Na merong yung na-send ko na screenshot from RG. Ang tanong doon, it must be between RG and with the agent. Bakit kailangang isend sa akin ni RG? 'Di ba? So ano ang purpose niya? Ako na din ang sasagot. Kasi kailangan niyang gambalain ako na nagkaso siya. So, para dapat ang ginawa mo, RG, ang tama. Kung nagkaso ka, nagkaso ka. Hindi ka man dadawit-dawit ng kung ano-ano man na ipakita mo, i-flex mo talaga na nagkaso ka. 'Di ba? Tas ako ang sasabihin ninyo na ako yung kuda ng kuda. So, eto pa. May bago na palang ngayong department ang cybercrime na kailangan mo na yung parang Grab, na parang Lalamove, na magpapabili. Kahit magkano the amount, wala dapat transaksyon na mag-involve sa department na yan, na magbibigay ka, magpapabili ka. Dahil it will really create confusion. 'Di ba? So, at dito pa, nag-uumbagan. Dahil nung nag-usap kami ng agent, maliwanag ang sabi niya, eto ang binigay na pera, nasa kanya ang resibo, may sukli pa si RG. Pero bakit ang sinasabi mo ngayon dito, Gary Huganas, na kulang si RG ng 1-2? The conversation between me and the agents been recorded with the consent of the agent, and nag-promise ako na hindi ko siya ilalabas. It's between us. It's para ma-documented, para hindi makakalagpas ang mga sali-salita, maliwanag. Bakit nakarating sa inyo ang usapin na yan? That it must be between us, RG and me, the agent and me, the agent and RG. At bakit nasa sa inyo?
So ito yun eh. We are we are seeking for good governance, the transparency in the government, at kayo na rin ang nagsasabi that you are calling out injustices, that you are questioning questionable transactions sa mga government agency. Tapos ngayon, ako pa ang gagawa nyo ng kwento that I am into questioning, that I am into the word of transparency. Pinapanindigan kong mag-call out. Tapos ngayon, dahil tagilid kayo, kailangan yung i-justify ang every action na ginagawa nyo. This will be elevated to proper authorities. Again, I am not questioning the whole department, the whole institution of the PNP, the whole cybercrime department, but I am questioning the certain transaction of Agent 109 and RG. Dahil kahit saan makarating, wala sa JO, wala sa mandato ng taga-cybercrime ang magbibili ng USB. Kahit pa sabihing legit na nagpapabili, ano ang meron? Meron ba ditong special treatment? Ha? Yan na. Yan tayo eh. Tapos ako ang sasabihin ninyo na dinadawit ko yung tao. Bakit RG? Bakit kailangan mong i-share sa akin ang conversation ninyo? Ano ang purpose mo? At maliwanag, RG, na sinabi mo, pera-pera lang yan ng mga niyan at dinagdagan ni Rosebud kagaya ng ginagawa nyo sa dalawang tanod that according to you, Rosebud, nagbayad ng 4,000 si RG at may recording yun. So, ako pa ngayon ang in question, ha? Anyway, my part 2 ito. And again, this will be submitted to cybercrime. And I need their answer bago bukas. Bago magtanghalian bukas. I will be calling them now today. Okay? Dahil tama ka, principles. 24 hours. Pag hindi na-address properly ito, nasa PNP ACG ako sa karami. Hi guys, this is the part 2 of clarification regarding cybercrime department confusion pertaining to the transaction of Agent 109 and RG. So, 12:41 March 17, 2024. Pakinggan natin ang additional na audio dun sa sa usapan ng live streaming that it came across to my FYP. Okay? Yan, na nag-email siya doon? Oo. Kailang. Dahil siyempre, umabot sa kanya yung email. O nung pinacheck nga kung totoo yun, yung pala, yung GCash na sinasabi na yun, pambayad para sa USB. Nakulang pa si RG ng 200 dahil 1,000 lang yung napadala. Ay, hindi akalain ni... I-check correct ko pala yung unang nasabi ko. Hindi kulang si RG ng 1,200 but 200. Okay? But according to the agent na nakausap ko, ay may sukli pa si RG. At nasa kanya ang resibo. So, which is which? Ito ba'y nagpapalusot lamang? O nilulusot lamang? O ano ba talaga? This is the confusion that we are going to address. To stand on the issue, to stand on the word transparency between government agencies. Okay? And again, I am not questioning the whole Department of Cybercrime, the whole institution of PNP, but the transaction between Agent 109 and RG. Kasi malabo eh. Hindi ko matatanggap eh. Okay? Proceed. RG na 1,2 yun. Eh, kaya sabi ng pinaka-head, ayun naman pala eh, akala ko malaking pera yung usapin, yung pala ano.
So, ibig sabihin, ang bribery, ang corruption is not how the value, the amount of the money involved. Dahil kung kunti lang na pera, hindi yun corruption, hindi yun bribery. Sa time nga ni Pinoy even ang pagsaksak ng laptop sa departamento na iyon ay hindi laptop na gagamitin mo sa trabaho mo ay i-question dahil it can be considered corruption. Tungkol sa ganun lang. O ayan, patatawag siya. Ayan, tuloy. So, 12:41, wala pang tawag. At never mag-intervene ang cybercrime principles. They are just there to extract evidences na idinulog sa kanila ng complainant to address authenticity of the evidences that will be submitted to court for proper proceedings. Walang tawag-tawag. So, nililinaw natin dito Dito tayo nagkakagulo sa TikTok Dahil yung mga nakikisaw-saw kagaya ng mga taong ito na nagpapagulo sa kwento, ito yung dapat i-address. Ito yung dapat pagbibigyan ng pansin. Dahil wala naman sanang gulo kung walang kagaya ng mga ganitong tao na sumasaw-saw that they are not parties involved in the issue. Oy, patatawag siya. Ang cybercrime, yung ganyan, police station, ano yan open 24 hours. So, kahit saan May bago na po tayong information agent. Kaya pala minamadali. Oo, kaya pati kayo bukas kailangan na rin makapunta. Asan ba? Sa isa nyo lang sinesend dapat. So, sino ang tiririt dito? Bakit kailangan mag-send? Parties involved ba kayo? Bakit kailangan mag-send? Again, this content, the 3 content, will be forwarded via email sa Raku. Wag ninyong palayuin dito tayo. Klaruhin natin, tapusin ko lang. Oh my gosh. Oh my gosh, pa si Victoria Kasi, Si Carlo napanood ko yung Villarreal content niya, tapos Sorbito. parang ang ganda-ganda pa ng music ng content niya, parang proud self. Ganun. Alam nga naman. Napra-proud pa siya. O, ayan, naback to you siya. Ayan, kailangan niya na magpaliwanag. Okay. May Nababack to you ko, principles. So sa tingin mo, ano ang mangyayari sa'yo? You are meddling the issue. That you are not even part of it. Linawin mo yan, Bagol. Nakailang issue ka na ba dito sa TikTok na nakikisaw-saw ka na hindi ka naman dapat kasali? Ikaw, Maggie Paras. Ikaw, Carlo Vic Sorbito. Bakit nandyan kayo? Ano ang meron? Bakit kayo nakikisaw-saw sa mga bagay-bagay na hindi nyo dapat pinapakialaman? Ano ang meron? hirap talaga gumalaw ka na yung ang intention mo kasi, pag hindi talaga magandang intention, bumabalik talaga sa'yo. Oo, correct. Exactly, Maggie Paras. Bumabalik sa iyo yung galaw mo na ang intention mo ay hindi maganda. In the very first place, I don't know you, but you are into this issue na dahil nakikisaw-saw ka. Remember, I don't know you, but you keep on questioning. Gumawa ka pa ng GC, questioning my intention of sending flowers to Rosebud, and that you give another clout, another idea na ang bulaklak na yun ay pampatay. Pero nung may nagpadala sa akin ng bulaklak save ng pinadala ko, wala kayong mga sinabi. Wala kayong mga ginawa. So, sino ngayon na nambubuli live? Sino ngayon ang nambubuli online? Sino ngayon ang sumausaw? Ano ang purpose ninyo? And then you are claiming that you are part of the brand that you once supported during the election?
Sino ang nakakahiya? Saan kayo nanggagaling ng mga hugot ninyo? Again, this will be addressed properly. Diretso pa. Universe talagang gumagalaw. Tingnan. Kaya pag naghangad ka ng hindi maganda sa kapwa mo, ang balik talaga sa'yo, triple. So ano yung hangad mo sa akin, Maggie Paras? Nagugagawa ka pa ng GC. Ano yung hangad mo sa akin? So universe will unfold? Ha? Carlo Vic Sorbeto? Do I know you? Ano ang reason mo para gawan mo ng troll ang mga mukha namin? Gawan mo ng mga kwento? Ha? I don't even know you. 'Di ba? Bakit nandyan ka? At saka yung mga bagay na ang bilis mo magdesisyon, na hindi mo napag-isipan, yung epekto nun may buwelta Kasi nga, Ang bilis mong magdesisyon, hindi mo na pag-isipan, tama ka, prinsipal. Ang bilis mong magdesisyon, nakikialam ka sa post ng notarial service sa baba. Pinapakialaman mo without even knowing the truth of it. Without even knowing kung sino ang commissioned lawyer nandyan. Bakit? 'Di ba? Hindi ka masyadong nag-isip sa nag-coach sa iyo. Sa nag-coach sa iyo. 'Di ba? Kaya umakyat ka sa live ko, naglasing-lasingan ka, questioning notarial services. At mali kayo. May nahuli akong proof na one lawyer ay nagpapamonitor sa live ko regarding notary. Anong hugot nyo? Ano ang meron? At pinapanawagan mo na principles na ito ay illegal. So kung illegal pala, bakit wala kang krusada na ikutin ang buong Pilipinas na may post ng notary public? Na walang detalye ng abogado. But even so, this issue with regard to the cybercrime department confusion pertaining particularly kay Agent 109 and RG and me, this will be addressed and will be cascaded properly to proper authorities if this will not be addressed within the question department in Pantaleon, Imus. Liwanagin natin to. Walang pero.